Ayon po sa National Library of Medicine, may mga pagkakataon na kapag ikaw ay heavy drinker, alcohol drinker, ay posible ring maging heavy smoker ka o vice versa. Although, may magandang epekto po sa kalusugan yung pag-inom ng may konting alak o alcohol, pero kapag sobra po ito, mga ka-RSP, kapag sobra ang pag-inom at paninigarilyo, ay nako, nakakasama po ito sa ating kalusugan, hindi lamang sa pisikal, kundi na rin sa mental health. At dahil dyan, ay pag-uusapan natin ngayon dito sa Senidoc ang psychological effects ng addiction sa alak at sigarilyo, pati na rin kung paano ito magagamot. Kasama si Dr. John May Perez Riferial, isang psychiatrist. Good morning, Doc! Morning, Doc! Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas! Hello! Good morning, Ma'am Chi, Sir Audrey. Good morning to Rise and Shine Pilipinas. Lahat ng mga nanonood at nakikinig. Good morning to everyone. Eto, Doktora, bakit nga ba maraming, alam mo yun, nahuhumaling, naa-addict o talagang nahihilig sa pag-inom ng alcoholic drinks at yung paninigarilyo? At umaabot sa puntong sobra-sobra na yung consumption ng mga or substance abuse, kumbaga, Dok. Yes, Sir Audrey, tama po ito. Tama yung sinabi niyo kanina, Sir Audrey, no? Mataas yung correlation between alcohol drinking and smoking. Kasi, again, we need to understand na kaya nagkakaroon ng tendency na mamarami, sobra-sobra ang pag-inom, is because of the combination ng maraming factors. Combination kasi ito. So, biologically, pag ito ay tinitake, no, or ginagamit ng isang individual, ay nagkakaroon ng impact ito sa mga brain chemicals natin. So, for example, sa cigarette smoking, ang epekto ng nicotine is pareho sila, very highly sila na addictive, meaning may impact kasi sila, no, sa brain na sa chemicals na nirelease sa ating brain, which is dopamine. Ito po yung brain reward system na na-activate. Meaning, pag na-release itong dopamine sa ating brain, ay nakakaramdam sa individual ng sense of pleasure. Para bang ang ganda, no, na pakiramdam nila, they feel that sense of reward, pleasure, at maaari din pag alcohol naman ay ibibigay sa kanila, no, kasi ang affected na brain substance or chemical is GABA, ay nagkakaroon sila ng feeling of parang mas nagiging calm, mas nawawala kanila anxiety. Kaya di ba ang iba ginagamit nila ito as a form na pampakalma, tawag nila to make them feel good about themselves. Again, combination ito, ang daming brain chemicals affected by smoking and alcohol. So that's the biological component, Sir Audrey and Ma'am Chi. Ang psychological naman ito is maaari, no, na ginagamit itong mga substances na ito, alcohol and smoking, para to relieve, no? Yung sinabi ko kayo na anxiety, lalo na pag ang isang individual ay dumadaan, no, sa mga stress ng buhay, kung they feel very pagod, stress, maraming conflict sa kanilang mga ginagampanan, no, sa tungkulin nila, no, sa mga pang-araw-araw na gampanin, ay maaaring they feel, no, that relief from anxiety, worry, pain. For example, isa din yun, kasi ang isang chemical affected sa brain also modulates pain. So pag may nararamdaman na sakit ng katawan, sometimes they use that substance, alcohol specifically, or yung iba ginagamit nila pampatulog. Socially naman, no, ang impact, kung bakit marami ang paulit-ulit, no, nagiging pattern na siya ng paggamit is availability. Itong mga substances, mabilis kasi sila, madali silang makuha, no, mabili from sa mga stores. So, kaya important factor din yun na kailangan sanang ma-address is yung the availability of these substances and other factors as well. Kaya pag nag-wear off na yun, yung brain chemicals na sinasabi ko kanina, ay hinahanap-hanap yun ng katawan na isa individual because nawawala na that sense of calmness, pleasure na nararamdaman pag ito ay ginagamit or tinitake. Kaya nagiging habit na siya. Umaabot na sa point na nagiging habit forming. Okay, Doktora, marami kayong na-mention ng mga effect, no, sa brain, physiological and all. Pero may effect po ba sa mental health o psychological effect ng ang sobrang pag-inom at paninigarilyo? Yes, of course, Ma'am Chi, no? Ito yung mga
effects na ngayon because of that, no? Yung kabaliktaran, yung sinabi ko kanina, because nagiging habit na siya, sometimes ay pag ito ay nagiging ulit-ulit na, no, na behavior ng isang individual, nagiging excessive na, ay nagkakaroon, no, ng problems sa not just physically but psychologically. Brain functions can be affected. Sometimes mapapansin natin, no, sa sobrang labis sa pag-inom, affected na ang kanilang memory functions can be affected, ang kanilang concentration, diba? Because of effects, no, ng alcohol sa brain, ay nahihirapan sila to come up with the right decisions. Mali-mali ang kanilang mga decisions na nagagawa sa buhay. At initially, konting alcohol, nakakabawa siya ng yung shyness, so nagiging disinhibited. Kaya parang ang impulse control ay naapektuhan. So, yung iba naman ay because of the effects din, ay nagkakaroon sila ng, ang alcohol kasi it's a natural depressant sa brain. So, sa katagalan, initial effect lang yun, ha? Parang nagiging, disinhibited. But in the long term, ay nagkakaroon sila. It's a natural depressant, so maaaring magkaroon ng symptoms ng depression. Kaya lagi namin itong ina-assess sa clinics namin, no? Ano kaya ang reasons? Bakit ang isang individual ay umiinom at gumagamit na naninigarilyo? Because there are underlying posibleng comorbid na psychiatric or mental health conditions. Like, for example, anxiety, depression. Kung kaya siguro gusto nilang gamitin itong substances na ito to numb the pain, to numb the emotions. At kung ito naman ay bigla nilang tinigil, ay nagkakaroon also, no, ng mga yung mga withdrawal symptoms. Kaya kailangan talaga ang wastong gabay ng doktor sa kung sino man, no, ang nasa state na motivated na sila to change and to go to that yung sana ay change towards recovery, na wala na, maging alcohol free na, or dumaan sa smoking cessation program. Yung change sa recovery binabanggit ni Doktora, mahirap kasi dyan yung iba, yung peer pressure eh. Yung may mga nakapaligid sa iyo na tao na laging nag-iimbita, napapainom ka tuloy, no? So yung iba namang ginagawang escape to sa mga problema sa buhay. Pero gayon po man, tama si Doktora, may mga sa 5 years ko nagtrabaho sa mga bars sa Marikina, no, as manager, nakita ko naobserbahan ko yung mga nakakainom talaga, may iba-iba yung tama ng alcohol sa kanila, at saka alak eh. May tamang tulog lang. May tamang nagagalit. O nagsusuka siguro. May suka. So, iba-iba yung epekto sa tao. Pero paano, Dok, kung gusto mo nang tumigil sa addiction sa paninigarilyo at addiction sa alcohol o yung pag-inom ng alak, ano po pa yung dapat gawin, Dok? Kasi kapag sinabi mong addictive, minsan ang hirap kontrolin, dahil hahanap-hanapin ng isang taong na-addict na sa alak at sigarilyo. Yes, tama yun, Sir Audrey. So number one dito na makakatulong is awareness, self-awareness. Meaning nito, dapat alam natin kung ano yung trigger. Ano ba yung root causes? Ano yung mga situations na which lead us to drinking alcohol or to smoke? Kailangan alam natin yon. Tayo ba ay naninigarilyo or umiinom ng alak because tayo ay stress or may problema, may mga pinagdadaanan. So dapat alam natin yon para hanap tayo ngayon with that awareness na ngayon, ay sana magkaroon din tayo ng motivation, no? Maisipan din natin na siguro I need to be motivated to stop or to quit na, because ano nga ba ang goal natin in life? No? Ano ba ang purpose kung bakit gusto natin sana itigil na ito or i-stop na itong use of these substances? Kasi alam natin, no, na maraming pwedeng magiging effect ito, not just sa atin, kasi yung kaya na psychological effect sa atin, no, yung pinag-usapan, but of course, ang damage din ito, ang maaaring impact ito sa ating loved ones, sa ating family, relationships, ating finances. Kasi of course, apektado din lahat, hindi lang yung psychological ng isang impact ito psychologically sa individual, but of course sa loved ones, sa people surrounding them, and sa finances and sa trabaho. Maaaring maapektuhan din ang kanilang performance sa trabaho. So yung mga consequences ito ay very important. So yung goal natin to stay sober or motivations natin. And of course, after that is tandaan natin na kung kailangan natin tanggalin ang isang unhealthy behavior, ay kailangan may ipalit tayo para tuloy-tuloy pa rin ang pag-boost ng dopamine na nagbibigay sa atin ng sense of pleasure and rewards. Ano ba itong mga healthier ways of coping na pwedeng ipalit doon sa unhealthy?
So like for example, exercise is very important. Or kung do the things na kung ano man yung tingin natin ay nakakapagbigay sa atin ng happiness, nakakapagbigay sa atin ng sense of pleasure. Yung iba, no, nag-exercise, tandaan natin na may maraming mga healthier ways of coping, like talking to people. The support system, in fact, is very important. Mas maganda kung talagang motivated na tayo to change, to stop, then working towards recovery, kailangan natin yung support ng ating family, ng friends. Tama yung sinabi kayo na surround yourself with people na who will be there to support you sa journey towards recovery. Wag sana no, na yung people na parang ganun din, no, hindi pa sila masyadong aware sa problema nila. So, mas maganda the support from that family or support groups, no, from people na pareho tayo na pinagdadaanan. Kasi maganda, no, very powerful in fact yung effect ng support system, ng support groups, because pareho-pareho tayo ng experiences at alam natin how to help each other navigate through the recovery process. Kasi normal yun, Sir Audrey, ha, Ma'am Chi. Sometimes challenging, ha, to do it on your own. May mga times talaga, kasi ang addiction kasi it's considered as chronic, pang matagalan, relapsing. May mga times na gusto natin to stop, to change our behavior, but sometimes may mga temptation, sometimes talaga may chances no, na babalik tayo, but wag mawala ng pag-asa, normal yun. But what's important is we remain motivated. At huwag mawala ng pag-asa kasi the more we try, kahit na may mga roadblocks, is papunta tayo sa ating goal pa rin of complete abstinence. Okay, siguro ang first step talaga sa lahat ng ito is to know yung mga trigger points mo, no? Kagaya na sinabi ni Doktora nga, pag aware ka na at alam mo ano yung nagpapainom sa'yo ng alak o nagpapasigarilyo sa'yo, umiwas na lang siguro. Tama? Well, may mga pamilyang nasira dahil sa alcohol addiction. May mga karir na nasira dahil sa alcohol addiction. Dapat maging aware yung ating mga ka-RSP patungkol dito na baka akala nilang for fun lang yung gabi-gabi. Kasi usually mag-uumpisa yun, fun lang. Pero unti-unti nakikita magbabago na yung pag-iisip mo, pati yung pagiging Pakikitungo mo sa tao. pakitungo Sa trabaho. Sa trabaho. So yan, maraming salamat sa lahat ng advice mo, Doc Jones, at sa laging pagpapaunlak sa amin dito sa aming imbitasyon sa Morning Show ng Bayan at pagbibigay ng libreng telemed sa ating mga ka-RSP. Again, maraming salamat, Doc, at stay safe po tayo lagi. Thank you, Sir Audrey, Ma'am Chi, and thank you very much to RSP family. Good morning to all. Good morning. Thank you, Doc.